Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Nakatayo siya sa gilid ng lawa, nakatingin sa kalmadong tubig, ngunit nasa ibang lugar ang kanyang isip. Wala siyang duty ngayon gaya ng dati. Pero pakiramdam niya ay may malaking pagbabago sa buhay niya. Hindi simpleng pagnanais na magpalit ng trabaho o magpalit ng mga lungsod. Mas malalim ang nararanasan niya. Hindi niya talaga alam kung sino siya. Ngunit ang kanyang pangalan, ang ilang alaala at ang pisikal na sakit na kanyang naramdaman ay ang tanging natitira. Alam niyang may nakaraan siya, pero para bang nagkalat ang mga piraso ng puzzle at hindi niya alam kung paano ito pagsasama-samahin. Siya ay natagpuan ng isang grupo ng mga taong walang tirahan na, sa kabila ng kanilang sariling mga paghihirap, ay pinapasok siya. Namuhay sila sa kanilang paraan na sumusunod sa hindi sinasabing mga alituntunin ng kalye. Ang bawat tao'y may isang kwento, isang dahilan para naroroon, at bagaman mahirap ang buhay sa kalye, kahit papaano ay nag-aalok ito ng isang uri ng kaginhawaan. Silvio sinimulan niyang tingnan ito bilang isang buhay kung saan makakalimutan niya, kahit saglit, ang kahungkagan na kanyang nararamdaman. Sa araw, ang mga tao ay nagkalat. Bawat isa ay nagsisikap na mabuhay sa abot ng kanilang makakaya. Ang ilan ay humingi ng tulong sa mga nakakatawang palatandaan. Ang iba ay may nakakaantig na mga kwento. Sa Vio, isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas, palaging nagsasabi na nakalikom siya ng pera para kunin ang kanyang mahal sa buhay. Clarita para umalis. Clarita, na nasa tabi niya na may karatulang nagsasabing sasamahan niya siya kung makakakuha siya ng pera para sa isang pizza. Habang ang lungsod ay nagpatuloy sa kanyang gawain, Silvio sinubukan niyang intindihin ang sarili niyang sitwasyon. Alam niyang may mali, na ang kwento niya ay naisulat sa paraang hindi niya naaalala. Sinusubukan niyang alalahanin kung sino siya, kung may naghahanap sa kanya. Nakaramdam siya ng bigat sa kanyang kaluluwa. Isang bagay na nagtulak sa kanya na makahanap ng mga sagot. Isang bagay ang naalala niya. Ang pangalang tumatatak pa rin sa kanyang isipan. Pero sino ba talaga siya? Ano ang nangyari sa kanya? Silvio, pupunta na sana sa pulis determinadong alamin pa ang kanyang nakaraan kung kailang Clarita, isa sa mga taong walang tirahan, ay nagbabala sa kanya. Dapat daw mag-isip muna siya bago pumunta doon. Ilang araw na siyang nasasaktan, masama ang pakiramdam. Ngunit may isang bagay tungkol sa kanya na nag-alinlangan sa kanya. Tinitigan niya ito ng maayos at na may seryosong tono. Sinabi sa kanya ang tungkol sa isang kwento na katulad ng sa kanya. Isang kwento na tila naulit sa mga nasa gilid ng lipunan. Clarita sinabi na nakakita na siya ng mga tao sa mga sitwasyon tulad ng Silvio na nawala ang kanilang mga alaala at nang subukang magsimulang muli, napunta sa pagtuklas ng mga kakilakilabot na bagay tungkol sa kanilang sarili. Silvio sa kanya naalala ang isang bagay na tila malayo, parang bangungot. Nang sinubukan niyang umalis sa lungsod, pinigilan siya ng mga pulis. Napag-alaman niyang nasa wanted list ang kanyang mukha at sa kanyang sorpresa, siya ay nalink sa isang krimen. 3 tao ang napatay at kahit papaano ay nasangkot siya. Laking gulat niya, ngunit sinubukan niyang huwag ipakita ito. Para bang iba ang isinulat ng kanyang buhay. At sinusubukan lang niyang intindihin kung paano nangyari ang lahat. Ang pinakamasakit ay hindi ang ginawa niya, ngunit ang katotohanang wala siyang maalala. Ang pagtuklas sa kanyang nakaraan ay parang anino na hindi mawawala at ramdam niya ang bigat ng lahat ng darating pa. Habang lumalayo siya sa mga pulis, pinag-isipan niya ang mga susunod na mangyayari. Ang sakit ng pagkawala ng memorya, ang presyo ng kung ano ang ipinahayag, ang epekto ng pag-alam na ang iyong kapalaran ay magkakaugnay sa isang bagay na kakilakilabot. Ano kaya ang mamuhay sa bagong kaalaman na ito? Paano niya muling mabubuo ang kanyang buhay ngayon? Silvio, alam niyang kahit anong pilit niyang itago, laging gagawa ng paraan ang nakaraan para mahabol siya. Silvio tumingin sa Clarita at diretsong nagtanong, "Sa tingin mo kaya niyang pumatay ng tao?" Clarita saglit siyang tumingin sa kanya nang walang pag-aalinlangan. "Hindi," sagot niya. "Ikaw ay hindi isang mamamatay tao. Minsan, ang isang mamamatay tao ay maaaring mukhang mas tao kaysa sa iyong iniisip. Ngunit dito,
Hindi namin hinuhusgahan ang sino man. Ang mga tao ay may kani-kanilang mga kwento, ang kanilang mga dahilan, at madalas kung ano ang tila pinakamasama tungkol sa isang tao ay bahagi lamang ng kanilang nabuhay. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo sa pagkakataong ibinibigay sa iyo ng universo ngayon. She paused and added with a tone of wisdom, mag-isip ng mabuti bago gumawa ng isang bagay na maaaring bitag sa iyo magpakailanman. May pagkakataon kang magsimulang muli para maging masaya. Huwag mong itapon. Ang mga salita ng Clarita na natili sa isip ng Silvio habang naglalakad siya sa lungsod. Hindi pa siya nakakapunta sa istasyon ng pulisya kahit na ilang beses na siyang nakalapit dito. Parang may pumipigil sa kanya sa hakbang na iyon. Naalala niya ang sinabi ng babae, "The universe is giving you a chance." Pero handa ba siya sa pagkakataong iyon? Handa ka na bang baguhin ang iyong buhay? O mas madaling ipagpatuloy ang mga mapait na alaala at masalimuot na buhay na alam niya? Pakiramdam niya ay nasa harapan na niya ang sagot, ngunit hindi niya pa rin maabot. Habang iniisip ko ito, Silvio, nagsimula siyang mapansin ang ibang tao sa paligid niya. May isang batang lalaki, si Sebastião, na tila mas bata sa kanya. Si Sebastião ay 17 taong gulang, ngunit ang kanyang kwento ay kasing komplikado ng sino mang nasa hustong gulang. Siya ay tumakas mula sa isang malupit na ama na patuloy na binubugbog siya. At bagamat siya ay tila isang matalinong bata, sa kanyang inosenteng hitsura at sa kanyang mga panloloko sa iba, mayroon din siyang buhay na puno ng mga lihim at takot. Na-inlove siya sa isang babae, ngunit ang tila romantikong pag-ibig ay talagang pabigat na dinadala niya sa takot na malaman ng kanyang mga magulang. Mga kwento ng lahat sa paligid Silvio, sila ay magkakaugnay sa ilang paraan, bawat isa ay may kani-kanilang pagkakamali, takot at pagnanasa. Clarita, halimbawa, ay nagkaroon ng isang malungkot na kwento na puno ng mga twists at turns. Dati siyang may-ari ng beauty salon, kasal sa isang mayamang negosyante, at tila perpektong buhay. Ngunit nagbago ang lahat nang mamatay ang kanyang anak na babae sa cancer. Napakabata pa. Ang mundo ng Clarita bumagsak. Ang kanyang asawa, sa kanyang sariling kalungkutan, ay nakahanap ng isang paraan upang makatakas. Nagsimula siya ng isang relasyon sa ibang babae. Kailang Clarita natuklasan, mas lalong gumuho ang kanyang mundo. Tumakas siya sa pulisya, nasangkot sa isang iskandalo, at napunta sa mga lansangan. Ang kanyang buhay, na dating puno ng karangyaan at katatagan, ay napalitan ng kawalan ng kapanatagan at araw-araw na pakikibaka para mabuhay. Nung nagkakilala kayo, Savio, isang lalaking mas matanda sa kanya, tinulungan niya itong makahanap ng bagong layunin. Magkasama, bumuo sila ng isang hindi malamang na pamilya sa kalye, nakatingin sa isa na parang isang tunay na pamilya. Clarita, sa kabila ng kanyang sakit, naging matriarch ng isang grupo ng mga tao na, tulad niya, ay nawala ang lahat. Silvio, napagmasdan ko ang lahat ng ito ng isang bagong mata. Mas marami siyang natututunan tungkol sa buhay kalye kaysa sa naisip niya. Nadama niya ang isang koneksyon sa bagong pamilya na natagpuan niya. Lahat ng naroon ay may kwento, ngunit lahat sila ay pinagsama ng iisang laban. Araw-araw, Silvio, nadama niya na ang kanyang buhay ay nagbabago, na siya ay nakakakuha ng isang bagay na higit pa sa kaligtasan. Nagkakaroon siya ng pagkakataong muling isulat ang kanyang sariling kasaysayan upang magsimulang muli. Pero magkakaroon kaya siya ng lakas ng loob na tanggapin ang pagkakataong ito? Sa isang mapayapang gabi, nang ang mga bituin ay nagniningning sa langit at ang katahimikan ng lungsod ay kumalat, Silvio, nagmuni-muni siya sa lahat ng nangyari. Naisip niya ang mga pasilyo ng ospital, ang nakalilitong mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, at ang bigat ng mga desisyon na kailangan niyang gawin. Siguro, sa kaibuturan niya alam niya ang sagot, ngunit natatakot siyang harapin ito ng direkta. Ano pa ang matutunan niya sa mga taong ito? Ano pa ang matutunan niya tungkol sa kanyang sarili? Marami pa siyang dapat matuklasan. At higit sa lahat, alam niyang binibigyan siya ng universo ng pagkakataong magsimulang muli. At iyon, hindi niya kayang bitawan. Sinubukan ng mga walang tirahan na hulaan ang edad ng isang lalaki na dating lumilitaw doon. Ang ilan ay nagsabi na siya ay nasa 30 taong gulang. Ang iba ay nag-iisip na siya ay higit sa 40. Ngunit ang Clarita, na sobrang mapagmasid, ngumiti at tumingin sa kanyang mga kamay at leeg, sinabi na siya ay dapat na nasa 45 taong gulang. Clarita, sa kanyang karanasan sa pagtatrabaho sa isang cosmetic store
Alam kung paano sabihin ang edad ng mga tao sa pamamagitan lamang ng kanilang hitsura. Hindi nga siya nagkakamali. Parang alam niya palagi ang nangyayari sa bawat tao, na para bang may espesyal siyang mata sa pag-unawa sa buhay ng mga taong nag-cruise sa kanyang landas. Mga 15 araw na ang nakalipas, Silvio nag-iisa siyang nakaupo sa parke, nagbasa-basa ng tinapay at naghahagis ng mga piraso nito sa mga kalapati. Ito ay isang mapayapang panahon, tulad ng marami pang iba sa parke. Ngunit may kakaiba sa araw na iyon. Lumapit ang isang batang babae, umupo sa tabi niya, kumuha ng buto ng sunflower at sinimulan ding pakainin. Silvio nagtataka. Kinuha niya ang isang libro at nagsimulang magbasa, pero bigla siyang nakaramdam ng tingin sa kanya. Nang hindi gaanong gumagalaw, nakita niyang pinagmamasdan siya ng dalaga mula sa gilid ng kanyang mata. Marahil ay nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi nagtagal at sinabi niyang, "Maaari ko bang tingnan ang iyong libro?" Silvio, na may ngiti, sumagot ng walang pag-aalinlangan. Siyempre, nagsimula silang mag-usap at Silvio natuklasan niya na ang pangalan ng dalaga ay Leonor. Siya ay nag-aaral upang maging isang accountant at nakatira kasama ang kanyang ina, na sa lahat ng mga account ay isang hindi kapani-paniwalang tao. Nagsalita si Leonor ng may pagmamahal tungkol sa kanyang ina, isang babaeng may degree sa medisina at abogasya na nagtatrabaho malapit sa bahay at laging handang tumulong sa sinumang nangangailangan. Sinabi ni Leonor na bagaman hindi laging madaling makakuha ng pera, siya at ang kanyang ina ay nakahanap ng paraan. Dahil siya ay 16, tumulong si Leonor sa lahat ng kanyang makakaya, kahit na nagdadala ng pagkain mula sa bahay hanggang Silvio, tulad ng mga cake at cookies. Nahihiya siyang mag-alok, ngunit alam niyang hinding-hindi ito tatanggi. Kung hindi niya tatanggapin, malulungkot siya, parang hindi siya welcome. Sa paglipas ng panahon, naging kaibigan ni Leonor Silvio. Palaging binibigyang pansin ang iyong mga pangangailangan at sinusuportahan ka. Handa pa siyang tulungan itong maghanap ng ilang palatandaan tungkol sa kanyang nakaraan. Alam niyang naniniwala ito sa kanya na nakakita siya ng isang mabuting tao sa likod ng mahirap na buhay na iyon. Nag-alok pa siya na tulungan siyang hanapin ang kanyang pangalan sa database ng mga nawawalang tao. Pero Silvio naalala ang mga salita ng Clarita at nagdududa. Ano ang gagawin? Dapat ba niyang ipagsapalaran na subukang alalahanin ang kanyang nakaraang buhay o kunin ang pagkakataong magsimulang muli tulad ng Clarita Havia dito? Habang Silvio naisip niya, nakaupo siya kasama ng iba pang mga taong walang tirahan sa isang bilog. Kabilang sa kanila si Gabriel, isang lalaking psychiatrist at ngayon ay nakatira sa mga lansangan. Sa mahabang panahon, kailangan ni Gabriel ang tulong ng iba. Ngunit sa paglipas ng panahon, siya ay naging isang taong may malaking impluensya. Mayroon siyang espesyal na regalo para sa pagmamanipula ng isip ng mga tao na para bang siya ay isang master ng hypnosis. Si Gabriel ay madaling nakakuha ng pera nang walang kahirapan. Naglakbay siya, nanatili sa mga hotel, palaging nakukuha ang gusto niya. Minsan siyang nagbenta ng isang simpleng wand sa tabing daan sa halagang 10,000 reais na nakumbinsi ang isang mayamang tao na ito ay isang mahalagang gawa ng sining, isang bihirang relic. Ang lalaki ay humanga, kaya inilagay niya ang wand sa likod ng salamin sa kanyang bahay at nagsimulang sabihin sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa alamat na nilikha ni Gabriel. At ang pinaka-curious na bagay, alam ni Gabriel ang lahat dahil nakapunta na siya sa bahay ng lalaking ito at alam niya kung paano gumagana ang daya. Nagsimula ang kwento ni Gabriel noong isa pa siyang respetadong psychiatrist hanggang isang araw ay nabastos siya sa isang waitress sa isang cafe. Dahil dito, pinarusahan siya at sa isang paraan, nagbago ang kanyang buhay. Siya ay naging dalubhasa sa pagmamanipula ng mga tao sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanilang mga kahinaan. Dahil sa kanyang kakayahang linlangin ng iba, namuhay siya sa ibang paraan kaysa sa karamihan. Siya ay naging isang tao na, sa ilang paraan, ay kinokontrol ang mga tadhana ng mga tao sa paligid niya. Palaging hinahanap kung ano ang gusto niya, nang hindi nababahala sa kung ano ang iniisip ng iba. Sa gitna ng lahat ng kwentong ito, Silvio nagsimula siyang mapagtanto na ang kanyang buhay ay puno ng mga pagpipilian. Ang bawat tao sa paligid niya ay humarap sa kani-kanilang mga laban. Ang ilan ay may higit na tagumpay, ang iba ay may higit na sakit. Ngunit ang tila magkatulad silang lahat ay ang pagkakataong magsimulang muli upang baguhin ang kanilang buhay
kung pipiliin nilang gawin ito. At gaano man kahirap iyon, Silvio, alam kong nagkaroon din siya ng pagkakataong iyon. Paano niya ito gagamitin? Nasa kanya na iyon. Si Gabriel yung tipo ng tao na marunong magkwento. Mga kwentong nakakuha ng atensyon ng lahat sa paligid ng apoy, kung saan nakaupo siya kasama ng iba pang mga taong walang tirahan, sa halip na makipag-usap sa mga normal na tao sa lungsod. Sinabi niya na ang mga ordinaryong tao, ang mga namumuhay, iyon sa mga paunang itinatag na mga patakaran ay katamtaman. Isang himala kung makakatagpo ka ng isang tao na talagang nag-iisip para sa kanilang sarili. Nagsalita siya na may malalim na titig, hinihimas ang kanyang baba habang nakatingin sa apoy na nagniningas sa bariles. Ipinaliwanag niya na kung paanong sinusunod ng mga tupa ang pastol ng walang pag-aalinlangan. Sino mang iba ang iniisip ay makikita bilang isang tinapon, isang tao sa labas ng grupo. Para sa kanya, ang pagiging normal ay mapurol, walang buhay. Palagi niyang tinapos ang kwento ng may ngiti, at ang sumunod na katahimikan ay naputol ng palakpakan na para bang alam ng lahat na tama siya. Nagsimula ng mas madalas na pumunta si Gabriel sa lugar na iyon at nagdulot ito ng maraming chismis. Nakipagrelasyon siya sa isang magandang babae, pero Clarita naghinala isa sa mga residente na na-hypnotize siya nito para mapaibig siya. Siyempre, hindi niya inamin ito. Silvio, na nakikinig sa lahat, ay nagulat sa mga taong nakilala niya sa lugar na ito. Ang bawat isa ay may iba't ibang kwento. Lahat ay may kanya-kanyang mahirap na kapalaran. Pero ang higit na nakapukaw ng atensyon niya ay ang pakikitungo nila sa isa't isa. Ibinahagi nila kung ano ang mayroon sila. Nag-aalala sila sa isa't isa. At kapag may nagkasakit, lahat ay tumulong sa paghahanap ng gamot. Dito, kung hindi ka nagpakita ng isang araw, walang magtatanong kung nasaan ka, at kung umabot ka ng isang taon bago ka makabalik, ayos lang. Ang mahalagang bagay, tulad ng sinabi nila, ay hindi mawala ang sangkatauhan. Sundin ang ilang simpleng alituntunin, tulad ng huwag kailanman magnakaw mula sa mga taong mahal mo. Magpasalamat kapag may gumawa ng mabuti para sa iyo, at huwag husgahan ang sinuman nang hindi nauunawaan ang kanilang kwento. Sa isa sa mga araw na ito, Silvio nagpasya. Siyang mangisda. Hindi niya maalala kung nagawa na niya ito noon, ngunit pinahiram siya ng isa sa mga taga-nayon ng ilang lumang pamingwit at gusto niyang subukan. Buong araw siyang nasa tabing ilog, walang nahuhuli, pero nabilad siya sa araw kaya nasunog siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagugutom. Kahit na marami siyang isda sa kanyang bag, Silvio nagpasya siyang gumawa ng kakaiba. Sa halip na ibenta ito, dinala niya ang isda sa isang lumang abandonadong garahe, isa sa mga silungan kung saan sumilong ang mga walang tirahan. Doon ay inihanda niya ang mga ito ng asin at tinapay na pinirito sa apoy. Ito ay isang simple, ngunit masarap na pagkain at lahat ng naroon ay humanga. "You're not a bum, you're very kind," sabi ng isa sa kanila. Nagsimula silang tumingin sa kanya ng iba. Na para bang hindi siya nabuhay. "May gusto sana akong maalala," Silvio sabi niya sabay buntong hininga. "Kahit ano, talaga." Clarita, na nakatayo sa malapit, ay tumingin sa kanya ng may pag-aalalang tingin at sumagot. "May mga alaala na pumipigil lamang sa atin na mabuhay. Minsan, naiinggit ako sa iyo dahil wala ka. Kung maaari, buburahin ko ang lahat sa aking alaala. Ang pagpapakasal sa taksil na iyon, ang pagsilang ng aking anak na babae na nawala sa akin ng maglaon. Sino ang hindi gagawa noon?" Ang tanong ay retorikal, ngunit karamihan sa iba pang mga residente ay sumang-ayon dito. Ang alaala, para sa kanila, ay isang pasanin, isang mahirap na pasanin. "Hindi ko gagawin yon," sabi ni Vitor, inakbayan ang asawa. Ang ilang mga alaala, kahit na masakit, ay bahagi ng kung sino tayo. Sila ang gumagawa sa atin kung ano tayo ngayon. Ano, Silvio, ang sinimulan kong maunawaan sa sandaling iyon ay ang mga alaala, mabuti man o masama, ang humuhubog sa landas na pinipiling tahakin ng bawat tao. At kahit na hindi niya alam kung saan siya nanggaling o kung saan siya pupunta, naramdaman niya na ang pinakamahalagang bagay ay ang sumulong, lumikha ng mga bagong alaala kahit na unti-unti. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay tumulong sa kanya na maunawaan ito.
na nagpapakita na ang buhay ay hindi lamang gawa sa mga alaala, kundi pati na rin sa mga pagpili at pagkilos na tumutukoy kung sino tayo. Isang mahinang tawa ang pinakawalan niya, kitang-kita ang mga naninilaw niyang ngipin. Bakit hindi? O ayaw mo bang kalimutan ang lahat ng nangyari? Tulad nung sinubukan ka ng mga anak mo na patayin ka dahil lang nahanap nila ang apartment mo? Clarita, na may kahina-hinalang tingin, hinila ang kanyang sigarilyo. Si Vitor naman ay gumawa ng malumanay na kilos gamit ang kanyang kamay at mahinahong sumagot. Marunong akong magpatawad at makalimot. Kung hindi dahil sa lahat ng naranasan ko, baka hindi ko na nakilala ang kapatid ko at nakaramdam ako ng kung ano, kahit medyo hindi komportable. Silvio, tiningnan niya ito at alam niyang si Vitor ay isang lalaking maraming kwento. Artist at guro ng pagpipinta, ang kanyang 2 anak na lalaki ay nasa hustong gulang na. Ngunit sa paglipas ng panahon, sinimulan nilang makita ang kanilang ama bilang isang pasanin. Naisip nila na dapat sa kanila ang kotseng pinaghirapan niya at sa pagkamatay ng asawa ni Vitor nung bata pa sila, lalo pang lumala ang kanilang relasyon. Ito ay isang tahimik na digmaan sa pagitan ng ama at mga anak kung saan sila ay nakipaglaban at lalong lumayo. Nang magsimula silang mag-usap tungkol sa kung sino ang makakakuha ng kanyang apartment kapag siya ay namatay, ang kanyang mga anak ay hindi nag-alinlangan. Gusto nilang umalis siya at huwag nang abalahin sila. Noon napagtanto ni Vitor ang bigat ng sitwasyon. Sa isang sandali ng galit at sakit, nakita niya ang kanyang mga anak na nagbuhos ng lason sa kanyang tsaa. Hindi siya uminom, inilagay lang niya ang mga susi sa mesa at umalis doon, hindi na bumalik. Ang sakit ng pagiging sobrang hinamak, ang sakit ng hindi na kailangan, ang nagdala sa kanya sa ilalim ng lupa. Bumigay si Vitor sa alak at nawala ng kahulugan ng buhay. Kailan yan, Savio, isa sa mga residente ng kalye, ay natagpuan siya at dinala siya sa siga. Doon, natagpuan niya ang isang bagong simula, isang bagong buhay. Huminahon ang araw at hindi na naging paksa ang usapan tungkol sa sakit ng pag-alala o paglimot. Ang mga residente ay nagsimulang maghiwa-hiwalay, pumunta sa kung ano ang kanilang itinuturing na kanilang mga higaan. Silvio, iniisip pa rin ang mga sinabi ni Vitor. Umupo para magpahinga, ngunit kumakalam ang kanyang tiyan. Hindi pa siya umuungal. Nang mas malakas kaysa sa ingay ng trapiko, ngunit siya ay labis na nabalisa. Nagpasya siyang sa susunod na araw ay mangisda muli. Kailangan ko lang ng pala para maghukay ng uod. Pero gaya ng dati, kailangan niyang gamitin ang kanyang mga kamay na ikinairita ng kanyang mga daliri. Nang lumitaw ang isa pang lalaking walang tirahan na may dalang kutsarang pangingisda, gumaan ang pakiramdam niya. Ang simpleng tulong na ito, isang kilos ng pagmamahal, ay ginawa Silvio na dama na kapaki-pakinabang. Nagpasalamat siya sa isip, sa lahat ng tumulong sa kanya. Alam niyang may utang na loob siya sa mga nagpakita ng sangkatauhan noong panahong kailangan niya ito. Kinabukasan, Silvio nagpasya na kailangan niyang linisin ang kanyang sarili. Kinaumagahan, pumunta siya sa lagon, naghubad ng damit at naligo sa malamig na tubig. Nang matapos siya, pumunta siya sa mga garahe, kumuha ng libro at tinungo ang parke. Desidido siyang magmukhang presentable hanggat maaari, lalo na't may kadate. Siya ngayon, si Leonor, isang dalagang nakilala niya, ay nangako na makikipagkita sa kanya. Silvio, kinakabahan ako, pero at the same time excited. Pagdating niya sa parke, naroon na si Leonor, may hawak na libro, malapit sa lagoon. Napangiti siya nang makita siya kahit alam niyang mas matanda ito sa kanya. Walang iba kundi pagkakaibigan sa iyong bahagi, ngunit nasiyahan siya sa iyong kumpanya. Iba si Leonor, wala siyang pakialam sa kanyang nakaraan. Silvio, sa kanyang paraan ng pamumuhay sa mga lansangan, siya ay naroon, kusang loob, nakikinig sa kanyang kwento, nang hindi hinuhusgahan siya. "Hi, kararating ko lang. Kamusta ka na?" tanong ni Leonor na may kaakit-akit ng ngiti. Nakasuot siya ng simpleng summer dress. Nakatali ang blonde niyang buhok at wala siyang suot na makeup, kaya mas naging natural ang hitsura niya. Silvio, gumaan ang pakiramdam niya kapag kausap siya. Tinanong niya kung kumusta ang kanyang ina at tumugon ito ng may pasasalamat. Sinabing padadalhan niya ito ng pagbati at kahit ilang cake. Inabot sa kanya ni Leonor ang isang pakete at na may magiliw na kilos ay nagtanong, "At anong kabutihan ang dinala mo ngayon?" Silvio, na nangako na magdadala ng libro, ay nagbigay sa kanya ng isang katulad ng nabasa niya noon at nagpalitan sila ng kanilang mga libro.
nakaupo sa isang bangko, pinapanood ang tubig ng lawa. Ang ningning ng tubig ay sumasalamin sa sikat ng araw at sandali silang dalawa ay muling nadama na para silang mga bata, malaya sa mga alalahanin, sa kapayapaan lamang. Wala nang takot o pangamba, isang simpleng sandali ng saya kung saan ang pagkakaibigan ay tila sapat na upang punan ng kanilang mga puso. Upang Silvio, ang simpleng pagtatagpo na iyon ay isang paalala na kahit sa gitna ng kahirapan, may mga sandali pa rin ng kagandahan. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap para sa kanya, ngunit naramdaman niya na marahil, sa araw na iyon, gumawa siya ng isang maliit na hakbang patungo sa isang bagong bagay, isang bagay na mas mahusay. Ngumiti si Leonor at nangako, tatapusin ko ang aklat na ito sa loob ng 4 na araw. Makikita mo, kapag kinuha mo ito, mapapansin mo ang kalidad ng edisyon at ang font. Tumingin siya Silvio na may kumpiyansa ng ngiti. See you on Wednesday at the same place, sabi niya. Bago naglakad palayo, nagkwentuhan pa sila ng kaunti at pagkatapos ay umalis na sila. Masigasig niyang sinabi na nakakuha siya ng magagandang marka sa lahat ng pagsusulit sa institute. At Silvio, siya namang nagsalita tungkol sa isa sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa pangingisda. Tila totoong interesado si Leonor na marinig siya. At Silvio, napagtanto niyang marunong siyang makipag-usap ng maayos. Palagi siyang may opinyon tungkol sa lahat, ngunit minsan ay iniisip niya kung saan nanggaling ang mga ideyang iyon. Ang ilang mga kakaibang kaisipan ay lumitaw, tulad ng memorya ng isang lila na blusa na may malalaking mga butones na naging sunod sa moda, maraming taon na ang nakalilipas. Marahil ito ay isang souvenir mula sa iyong pagkabata, isang bagay na isinusuot ng iyong ina o lola. Sa tuwing naiisip niya ang kanyang pamilya, may sipon na dumadaloy sa kanyang katawan at paa. Halos para siyang dinadala sa istasyon ng pulisya. Pero sa huling sandali, iba ang naisip niya, mas nakakabahala. Paano kung wala siyang ama? Paano kung may krimen na hindi niya naaalala? Paano kung sa loob ng 4 na araw na iyon, may madiskubre siyang kakilakilabot sa kanyang sarili? Kailan? Silvio sinimulan niyang basahin ang librong dinala sa kanya ni Leonor. May revelasyon siya. Nakaupo siya sa plaza at bigla niyang nakita si Gabriel, ang lalaking madalas niyang kausap tuwing malungkot na hapon. Si Gabriel ay kapit-bisig kasama ang isang magandang blonde na kaibigan at nang makita niya Silvio, masiglang bati sa kanya. "Kumusta kuya? Ano ang bago sa mga tao sa plaza?" Tanong ni Gabriel na tinutukoy ang iba pang mga residente na gumugol ng kanilang oras sa likod ng bariles. Silvio, na nagulat sa kabaitan ni Gabriel, ay sumagot ng hindi inaasahan ang gayong pagtanggap. "Ako at ang mga tauhan ay maayos. At ikaw?" Ngumiti si Gabriel at na may seryosong tingin, ay nagkomento, "Clarita, sinabi sa akin ang iyong kwento. At alam mo, hindi ako sang-ayon diyan. Minsan nakakatakot ang pagtuklas ng katotohanan tungkol sa iyong sarili. Ngunit ito ang iyong buhay, at hindi mo dapat husgahan ang iyong sarili ng labis." Silvio, napangiwi siya, at na may tono ng pagpapatawa, ay nagsabi, "Ang mahalaga ay hindi ako hinuhusgahan ng mga hukom ng malupit kung nakapatay ako o nanakawan." Tumawa si Gabriel at halos pilosopo nagkomento, "Ang pagpapatawa ay magliligtas sa iyo, aking kapatid. Kung wala ito, ang buhay ay nawawalan ng kahulugan." Napatingin siya sa mga kamay niya Silvio at sinabi, "Mayroon kang mga kamay ng isang doktor." Silvio nabigla, "Saan mo nakuha yan?" Hindi makapaniwalang tanong niya. Si Gabriel na nakangiti ay nagpaliwanag, "Hindi ko alam kung eksakto, ngunit marami akong alam tungkol sa psikolohiya at pisyolohiya ng tao. At sa totoo lang, mayroon kang paraan ng pag-aalaga sa iba, ngunit ng hindi pagiging tradisyonal na tao ng pamilya. Mas mukhang isang tao na nakatuon sa kanyang trabaho, ngunit walang mga palatandaan ng psychopathology. Hindi siya isang baliw o anumang bagay na tulad nito." Silvio, nagulat siya. May narinig siya tungkol sa sarili niya na hindi niya alam. Nagtataka siya kung bakit hindi niya naisip na magtanong sa isang psychiatrist tungkol dito. Hinampas siya ni Gabriel sa likod Silvio and suggested, "Tara sa sinehan. Paano kung sumama sa atin? Ako ang magbabayad." Nagsimulang kumulog ang langit at bumuhos ang mahinang ulan na nagbabalita na lalamig ang panahon. Silvio, sa kabila ng pag-aatubili, tinanggap niya ang imbitasyon, ngunit pagbalik niya sa garahe, siya ay mag-isa. Sa view nandun si isa pang palaboy at hinahaplos ang isang aso na pinakain ng isa sa mga residente. Nagpalitan sila ng ilang salita at Silvio, sinindihan niya
ang kandilang inihanda niyang babasahin sa gabi. Gayunpaman, sa tuwing dumaraan ang ibang mga residente, ang kandila ay namamatay sa malakas na hangin. Ang ulan ay bumuhos sa bubong ng garahe at ang mga patak ay tila napakalaki, halos parang napakabigat ng mga ito para mahawakan ng bubong. Habang dumarami ang mga tao at pinupuno ang masikip na espasyo, walang umimik. Kailan Silvio sinubukang panatilihing sinindihan ang kandila, tanong ng isang palaboy sa iritadong tono. Hoy, hipan mo yung kandila, iniistorbo mo kami. At kaya katahimikan ang namayani sa garahe, kung saan ang lahat ay naupo sa kanilang pansamantalang kama, na ang kanilang mga mukha ay nakaharap sa dingding, hindi gustong makisali sa anumang higit sa kinakailangan. Nanatiling tahimik ang gabi, tanda ng ulan at ang ingay ng hangin na patuloy na umiihip. Sa kabila ng lahat ng nangyayari sa paligid mo, Silvio, hindi ko maiwasang isipin ang sinabi ni Gabriel. Marahil ito ang unang pagkakataon na may nakakita sa kanya na may iba't ibang mga mata. Isang taong tila mas naiintindihan siya kaysa sa kanyang sarili. At saglit, hinayaan niyang isipin na marahil may higit pa sa kanya. Isang bagay na higit pa sa kalungkutan at sakit. Dahil sa malambot na liwanag ng kandila, naging mas kaaya-aya ang kapaligiran sa garahe, bagamat hindi ito masyadong mainit. 2 taong walang tirahan, nakasandal sa sulok, ang nagsimulang maglaro ng baraha upang magpalipas ng oras. Makalipas ang ilang araw, Silvio pabalik na siya sa lawa, lumalangoy, pagdating niya sa garahe. Nanginginig ang katawan niya sa lamig. Sa labas ang hangin ay naputol na parang talim, at ang araw ay halos hindi na lumitaw. Lalamigin ka ng ganyan at mamamatay ka, komento ng isa sa mga residente na nagmamasid sa estado ng Silvio. Alam ko, Silvio, mahinang sagot niya sabay kuha ng librong tinago niya. Walang gamot sa pulmonya para sa mga walang tirahan, tama ba? Komento ng isa pang lalaki nang hindi tumitingin. Walang gamot, pero marunong akong gumaling ng pneumonia. Anya, Silvio, na may kumpiyansa na siya mismo ay hindi naiintindihan. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ni Gabriel. May regalo ka, Silvio, isa kang manggagamot. Habang nasa isip pa rin niya si Gabriel, Silvio, kinuha niya ang libro ni Leonor. Inalog-alog na parang kailangan niyang palakasin ang sarili at lumabas ng garahe. Bago umalis, humingi sa kanya ng sigarilyo ang isang residente, ngunit Silvio sumagot, mas mabilis kang papatayin ng paninigarilyo kaysa paglangoy sa malamig na tubig, alam mo ba? Hindi ka makaka-recover sa lung cancer, lalo na kapag nakatira ka sa kalye. Sinabi niya iyon at nagpatuloy sa kanyang paglalakad, iniwan ang kanyang kasama na may pag-aalalang tingin. Naglalakad papuntang park, Silvio. Napaisip ako sa sinabi ni Gabriel. Determinado akong pumunta sa pulis, ngunit kailangan ko ng lakas ng loob. Hindi niya alam kung kailan, ngunit pakiramdam niya ay darating ang araw na iyon. Pagdating sa parke, nakita niya ang kanyang usual spot. Huminto ang hangin at sa wakas ay tuyo na ang kanyang damit. Hindi na siya nakaramdam ng sobrang lamig, ngunit nangingibabaw sa kanya ang pagkabalisa. Halos 1 oras niyang hinintay si Leonor, ngunit hindi ito nagpakita. Sa paglipas ng panahon, nagpasya siyang maglakad sa parke, umaasa na nasa ibang lugar siya. Marahil naghihintay sa kanya. Gustong-gusto niyang sabihin dito ang tungkol sa sinabi ni Gabriel. Tungkol sa kung ano ang naiintindihan niya tungkol sa kanyang sarili. Desidido siyang baguhin ang kanyang buhay. Paglabas ko ng park, Silvio, may nakita akong pamilyar na figura sa di kalayuan. Nagmamadaling tumakbo si Leonor na parang may tinatakasan. Ngumiti ito at itinaas ang kamay para salubungin siya, ngunit sa mga sandaling iyon, nakita niya ang isang kotseng mabilis na paparating sa kanya. Parang huminto ang oras. Silvio, sinubukan niyang sumigaw, ngunit hindi na siya nakaimik nang makitang may nakadagan na sasakyan kay Leonor. Nahulog siya sa lupa sa isang impact na nagpadurog sa kanyang puso. Silvio, mag-freeze. May gumising sa loob niya, parang nakalimutang alaala. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit ang kanyang isip ay sinalakay ng mga flash ng malalayong alaala. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya sa kalsada patungo sa kanya. Nagdulot sa kanya ng takot. Pagdating niya sa lugar, maraming tao ang nakapaligid kay Leonor. Paralisado ang driver, walang pag-asa na nakatingin sa biktima habang nagmamadaling tumawag sa telepono. Buhay ba siya? Tanong niya sa babaeng katabi ni Leonor. Isang tao sa kalye ang sumagot na ang ambulansya ay papunta na. Silvio, na may luha sa kanyang mga mata, hindi makapaniwalang bumulong. Paano nangyari ito?
Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo. At ang sakit na iyon, Silvio, pakiramdam niya ay mas matindi kaysa sa anumang sipon. Lumuhod siya sa tabi ni Leonor. Dinadama ang karupukan ng buhay sa kanyang mga kamay. Napalitan siya ng mga nalilitong alaala at emosyon. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi niya ito kayang bitawan. Kailangan niyang kumilos. Ngunit hindi niya pa alam kung paano. May nagbago sa loob niya at alam niyang hindi na magiging pareho ang buhay nila ni Leonor. Pagdating ng mga doktor, napalitan ng excitement ang ospital. "I know this girl. Can I keep her?" Tanong ng isang boses na puno ng pag-aalala. "Kilala ko rin siya," nagmamadaling sagot ng iba. "Anak siya ng nurse namin. At ikaw, anong connection mo sa kanya?" Mabilis na inilagay ang stretcher sa kotse at umalingaw-ngaw ang tunog ng mga gulong sa pasilyo. Silvio, na nakatayo doon, biglang natauhan sa nangyayari. Alam niya kung saan nila dadalhin si Leonor. At ang takot ay nagpatakbo sa kanya pagkatapos ng kotse. Malakas na tumama ang kanyang mga paa sa lupa. Masakit ang kanyang katawan, ngunit hindi siya tumigil. Sa isang kamay ay hawak niya ang librong binigay sa kanya ni Leonor. At ang mga salitang nabasa niya ay nakaukit sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan, parang nabigo siyang protektahan ng dalaga. "Kung naghihintay ako sa kanya sa tabi ng lawa, baka wala sa mga ito ang nangyari." Naisip niya na nakaramdam ng matinding bigat sa kanyang dibdib. Silvio, nakarating siya sa ospital na humihingal at bago pumasok huminto siya sa bangketa upang subukang makahinga. Lumapit ang isang attendant na naninigarilyo sa malapit at nagtanong, "Are you okay, sir?" Silvio, napailing na lang siya. Nakatutok ang mga mata sa pintuan ng ospital. Nag-iisang anak siya, sarili lang niya ang nabubuhay. Naaawa na sabi ng lalaki. "Mabubuhay ba siya?" Silvio, tanong niya sa nanginginig na boses. Bumuntong hininga ang attendant at sumagot, Hindi siya mabubuhay hanggang bukas. Wala siyang malay at kailangan ng agarang operasyon." Darating na ang siruhano, ngunit binata siya at hindi pa nakagawa ng ganitong uri ng operasyon. Mga pasyenteng ganito, wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang sinabi ng attendant. Silvio, ngunit hindi siya makapaghintay. May kung ano sa loob niya na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang kumilos. Hindi alam ng eksakto kung ano ang nangyayari, ngunit pakiramdam na ang sitwasyon ay nangangailangan ng kanyang interbensyon. Silvio, nagsimula siyang maglakad sa corridors ng ospital. Alam na alam niya kung saan siya pupunta, para bang kanina pa siya nakapunta doon. Narinig niyang nag-uusap ang mga stretcher bearer tungkol sa operasyon at biglang nagsimulang magsama-sama ang mga alaala. Alam niya ang gagawin, ang kaalaman tungkol sa medisina, operasyon, maging ang amoy ng ospital. Bumalik sa kanyang isipan ang lahat na para bang matagal na siyang bahagi nito. Naalala niya na nagkaroon siya ng dos-dosenang mga operasyon. Ang ilan ay nasa matinding kondisyon at ngayon ay naramdaman niyang may kapangyarihan siyang iligtas si Eleanor. Sa mabilis at tiyak na mga hakbang, Silvio pumasok siya sa silid ng residente at walang pag-aalinlangan, naghanda para sa operasyon. Isinuot niya ang gown, gloves, mask at sombrero na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Pagkaalis niya doon, huminto siya sa harap ng nurse at sinabing, "I'm going to operate." Siya, nagulat, ay sumagot, "Ngunit tinawag na namin ang siruhano." Darating na siya. Silvio, na may nakakagulat na kalmado, iginiit, "Hindi, magpapa-opera ako." Alam niyang wala ng oras para maghintay. Nasa kanyang mga kamay ngayon ang buhay ni Leonor at hindi siya mabibigo. Sa isang determinasyon na tila nagmula sa isa pang buhay, pumasok siya sa operating room. Handang iligtas ang batang babae na sa tingin niya ay konektado siya sa anumang paraan. Sa kaibuturan niya, alam niyang mababago ng sandaling ito ang lahat para sa kanya at marahil para rin sa kanya. Ngunit wala ng oras para mag-isip. Ang tanging natitira ay kumilos. Ibinigay ng ospital ang lahat ng detalye ng Silvio at hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang sitwasyon ng babae ay mas seryoso kaysa sa tila. Ang kapaligiran ay tensyonado at alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin upang subukang iligtas ang buhay nito. Habang tumatakbo ang mga nurse sa kwarto, Silvio, nasulyapan niya ang isa sa mga ito na nakatingin sa kanya na may pagtataka at medyo nagtataka. Mukhang kilala niya ito. Ngunit sa sandaling ito wala siyang oras upang matandaan kung saan. Gayunpaman,
Tila nabuhay muli ang isang bagay sa loob niya, parang isang alaala na malapit nang bumalik ng tuluyan. Pakiramdam niya ay may importanteng nangyayari, pero hindi niya pa rin maintindihan. Sa eksaktong sandali na wala ng pulso ang dalaga, Silvio nakaramdam siya ng ganang sumigaw sa katulong na hindi naman mabilis. Ngunit bago pa niya magawa, naibalik ang pulso at nakita niya ang monitor na nagpapahiwatig na muling tumibok ang kanyang puso. Huminga siya ng malalim at itinuon ang pansin sa operasyon na isa sa pinakakomplikadong naranasan niya. Kahit wala ang kagamitan na nakasanayan kong gamitin, Silvio, alam kong kailangan kong kumilos ng may katumpakan at kumpiyansa. Nandoon siya para iligtas ang buhay na iyon, gaano man kahirap. Habang umuusad ang trabaho, nagtaka ang mga nurse kung sino ang surgeon na ito. Tila siya ay higit na sanay kaysa sa ibang doktor na kilala nila. Sa halos mahiwagang paraan, pinamamahalaan niyang isagawa ang operasyon, inaayos ang pinsala ng may kahangahangang pangangalaga. Halos hindi na napigilan ng isang nurse na nakatingin ng mabuti. Namangha siya at natakot at the same time. Ngunit alam ko na kung may nangyaring mali, Silvio, hindi siya magdadalawang isip na itaas ang kanyang boses at lahat ng naroon ay tahimik, naghihintay ng kanyang iuutos. Sa labas, isang espesyalista mula sa ospital ang pabalik-balik, malinaw na balisa. Sino ang surgeon na ito? Tanong niya. Sinusubukang maunawaan kung ano ang nangyayari. Kalmadong sagot ng isang babaeng may itim na buhok at salamin. Hayaan mo siyang magtrabaho. Kung hindi dahil sa kanya, nasa morgue na ang babaeng iyon. Sa loob ng operating room, sukdulan ang tensyon na para bang lahat ay naghahabol ng hininga. Silvio, napatingin siya sa maputlang mukha ni Leonor. Napansin ang pasa nito sa mukha. Kahit na sa bigat ng sitwasyon, nanatili siyang nakatutok, nakakaramdam ng tahimik na pagtitiwala sa kanyang trabaho. Biglang, nang ang operasyon ay tila umabot, na sa positibong pagliko, nagsimula ang palakpakan sa paligid. Silvio lumingon, nalilito. Anong nangyayari? Tanong niya na hindi maintindihan kung pinupuri ba siya o mas naging komplikado ang kanyang sitwasyon. Lumapit ang isa sa mga nurse na halatang emosyonal at sinabing, "Iniligtas mo ang kanyang buhay. Makikipagtulungan ka sa amin ngayon." Silvio, hindi pa rin makapaniwala, tinanggal ang kanyang guwantes at maskara at tumingin sa paligid. Lahat ay maasikaso sa kanya na para bang naghihintay ng sagot. Sa puntong ito, ang katulong na nabigla pa ay nagtanong, "Paano ka napunta dito? Hindi ka dapat nasa ibang ospital." Silvio, huminto siya saglit. Kumunot ang noo at lumabas ang isang lumang alaala. Nagtapos siya ng medisina sa isang suburb ng kabisera at sa ospital na ito, matagal na ang nakalipas, ginawa niya ang kanyang unang internship. Sa oras na iyon, puno siya ng mga pangarap at pag-asa na ituloy ang isang napakatalino na karera at isa sa mga nurse sa ospital na iyon na halos hindi niya kilala ay tila naaakit sa kanya. Sa oras na iyon, ayaw niyang makisali dahil ang tanging hilig niya ay medisina. Ngayon, mahigit 20 taon na ang lumipas, tila ibinalik siya ng tadhana sa parehong lugar na iyon, sa ilalim ng ganap na magkaibang mga kalagayan. Silvio, hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay ito ang dapat niyang puntahan at kahit papaano ay naihanda siya ng lahat ng nangyari sa kanyang buhay para sa mahalagang sandali na ito. Silvio, dumaan siya sa isang mahirap na oras sa paaralan. Pagkatapos ng isang mahirap na paghihiwalay sa kanyang kasintahan at pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan, lubos niyang inialay ang kanyang sarili sa kanyang pag-aaral kaya hindi siya nag-iwan ng puwang para sa damdamin. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ito, Adelita. Siya ay may kagandahan na nakatawag ng atensyon ng lahat at kahit na hindi siya maabot ng iba, siya ay lumapit. Silvio, alam ng lahat na mayroon siyang kasintahan, ngunit walang masyadong nakakaalam tungkol sa kanyang personal na buhay. Isa siya sa mga misteryosong babae na nabighani sa lahat, ngunit tila walang pakialam sa sinuman. Ang kanyang pangalan ay Adelita. Sa pagtatapos ng internship, nasangkot ang dalawa sa isang matinding relasyon na puno ng ups and downs. Adelita, ako ay lubos na umibig sa Silvio, to the point na gagawin mo lahat para nasa tabi mo. Isang araw, Silvio, pinuntahan niya ito upang maghatid ng ilang malaking balita. Siya ay beaming na may ngiti sa kanyang mukha at hindi makapaghintay na sabihin sa amin kung ano ang nangyari. "Honey, I have great news. Pinuri ako ng pinakamahuhusay na doktor at pinaglalaban ako ng mga klinika sa kabisera." Nang matapos siya, Adelita, puno ng damdamin, ay sumabad sa kanya. "Mayroon din akong sasabihin sa iyo."
Tinanggap ako sa isang klinika sa kabisera. Ngayon ay makakatrabaho ko na ang pinakamahusay. Sa sobrang tuwa niya ay napayakap siya sa kanya. Pero maya-maya, naging seryoso ang mukha niya at nagtanong, "Paano tayo? Ano ang mangyayari sa atin?" Silvio, hindi alam kung paano tumugon, nadama na wala. "I'll take you with me. We can rent an apartment, live together, start over," mungkahi niya. Pero Adelita umiling siya at, na may malungkot na tono, ay nagpaliwanag, "Alam mo namang may sakit ang aking ama. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Kailangan niya ako. Hindi ako makakasama sa iyo. Hindi ko siya kayang iwan." Silvio, natahimik siya sandali. Iniisip ang mga sinabi nito. Alam niyang tama siya, pero at the same time, ayaw niyang isuko ang isang kakaibang pagkakataon. He tried to justify, "I'm just a student. I don't have money or anything other than what I learned in practice. It's not that simple. I'll be able to settle down. And then, ihahatid din kita ng tatay mo sa capital." Pero Adelita, na may luha sa kanyang mga mata, napaatras ng isang hakbang at halos pabulong na sinabing, "Hindi na ako makapaghintay pa. Mahal kita ngunit hindi ako mananatili dito. Naghihintay sa isang bagay na maaring hindi mangyari." May tinatago siya pero ayaw niyang gawing dahilan ang pagbubuntis para pilitin itong manatili. Ang talagang mahalaga sa kanya ay ang nasa tabi niya kahit saan o paano. Para sa kanya, ang kanyang karera, Silvio, at ang makabagong kagamitan ng kabisera ay hindi kasing halaga ng pagmamahal at pag-aalaga na naramdaman niya para sa kanya. "Hindi na ako makapaghintay," sabi niya. "We can't wait a year. Alam kong kakaiba ang pagkakataong ito, pero hindi mo naman ako iiwan, di ba?" Silvio, nanatili siyang tahimik, ramdam ang bigat ng kanyang mga sinabi. Tila huminto ang oras habang iniisip niya ang lahat ng nakataya. Alam niyang kakaiba ang pagkakataon na mayroon siya sa kabisera, pero at the same time, ano Adelita ang itinatanong niya ay isang bagay na nagpakilos sa kanya ng malalim. Ang pagmamahal na nadama niya para sa kanya ay kasing lakas ng kanyang sariling hilig sa medisina. Ngunit handa ba itong isuko ang pagkakataong iyon na makasama siya? Huminga siya ng malalim, tumingin sa kanya at, sa mahinahong tono, ay nagsabi, "Mahal kita, ngunit kailangan kong pumunta." At sa mga salitang iyon, tumalikod siya, nag-iwan ng malaking bakante sa puso nilang dalawa. Adelita, galit na galit siya. Silvio, malinaw na sinabi niya, "Kung pupunta ka sa istasyon ng pulis kinabukasan ng 3:00, malalaman kong kasama kita at malalaman ko kung ano ang gusto mo. Kung hindi ka sasama, tapos na." At sa mga salitang iyon, wala na siya. Nakaramdam siya ng galit sa loob niya. Sa araw na iyon, Silvio lumayo. Adelita, sa wakas, ay sinabi niya sa kanyang ama na siya ay buntis. Ang kanyang ama na nanghihina na at halos hindi na makalakad ay nahihirapang mag-react. "Hindi kita pipigilan na umalis, may pamilya ka na. Bakit hindi mo sinabi agad?" Tanong niya na may sakit sa mga mata. Adelita, umiling siya, hindi niya alam ang isasagot. Minahal niya ang kanyang ama higit sa lahat. Ito ang kanyang mundo. "Hindi ako makaalis. Dito ang puntod ng nanay at lolo't lola ko. Ito ang bahay namin kung saan ako lumaki." Matigas na sagot niya. "Ngunit kailangan mong sumama sa kanya, anak ko," giit ng ama. Hindi kanya pinabayaan at natural sa kanya na gustong malaman ang tungkol sa sanggol. Adelita, tumingin siya sa kanyang ama. Ang kanyang puso ay lumulubog, ngunit hindi niya maisip na umalis. "Hindi niya ako mahal para manatili, Dad." Hindi niya lang maintindihan. Ang kanyang ama, sa kaunting lakas na natitira sa kanya, ay nagsabi, "Hindi siya masamang tao, anak ko. Minsan ang mga tao ay nangangailangan ng oras upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Sabihin sa kanya ang tungkol sa sanggol at kung aalis siya, aayusin namin ito tulad ng dati." Adelita, napaisip siya saglit. Halos pangatlong beses na tumunog ang orasan na tila hudyat ng pagtatapos ng isang bagay. Mabilis siyang bumangon, determinadong hanapin Silvio. Alam niyang magiging problema ang trapiko at hindi opsyon ang pampublikong transportasyon, kaya nagpasya siyang tumakbo sa istasyon. Pero pagdating niya, wala na siya. Naisip niya na kung may cellphone sila noon, iba na ang lahat. Magpapadala sana siya ng mensahe at mananatili siya. Pero sa kaibuturan ko, ang gusto niya talaga ay manatili siya para sa kanya, hindi lang para sa sanggol. Habang naglalakad siya sa entablado, may nakapukaw sa kanyang atensyon. Nakita niya ang isang lalaki na may dalang maleta sa karamihan. At
Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Baka siya, naisip niya. Tumakbo siya papunta sa kanya, handa siyang yakapin. Ngunit nang lumingon ang lalaki at ngumiti, Adelita na pagtanto na hindi pala Silvio. Pasensya na, baka pinagkakaguluhan mo ako sa iba, sabi niya. Sa sandaling iyon Adelita, pakiramdam niya ay talagang natapos na siya. Huminga siya ng malalim, naramdaman ang lungkot at bigat ng pagkawala. Sinabi niya sa kanyang ama na sinabi niya sa kanya ang tungkol sa sanggol Silvio, ngunit ayaw niyang manatili. Ayaw na niyang magtanong kaya nagsinungaling siya. Nasasaktan sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ang malaman iyon, Silvio, ipinagpalit niya ang malaking pagmamahal na nararamdaman niya para sa isang klinika sa kabisera. Upang Adelita, parang pagtataksil, ito na parang walang kwenta ang pinagsaluhan niya at niya. Ipinanganak niya ang isang magandang anak na babae na pinangalanan niyang Leonor at sa kabila ng lahat ng mahirap na sandali, natagpuan niya ang kaligayahan kapag tinitingnan ng maliit. 4 na taon pang nabuhay ang kanyang ama at sa panahong iyon pinasuso niya si Leonor habang nagtatrabaho sa ospital. Ngunit sa paglipas ng panahon, mabilis na lumala ang kalusugan ng kanyang ama. Wala na siyang lakas at nang pumunta si Leonor sa daycare, umalis siya. Ang buhay gaya ng dati ay naging isang bagay na Adelita hindi mahuhulaan. Wala na siyang panahon para isipin ang mga desisyong ginawa niya, ngunit alam niya na, sa huli, ang kanyang anak na babae ang pinakamahalaga. At sa gayon, kahit na sa kahirapan, Adelita naka-move on na. Ang kanyang trabaho at ang kanyang pagmamahal para sa kanyang anak na babae ay nagpapanatili sa kanyang matatag, ngunit hindi niya nakalimutan ang sakit at mga pagpipilian na pinilit sa kanya ng buhay. Silvio ay inanyayahan na magtrabaho sa isang kilalang klinika kung saan hindi pera ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin. Gusto niya ng higit pa sa paggawa ng pera, gusto niyang gumawa ng pagbabago. Sa makatuwid, nagtrabaho siya ng walang pagod, ng walang pahinga para sa mga katapusan ng linggo o bakasyon, palaging naghahangad na mapabuti ang kanyang mga kasanayan. Kahit na siya ay napaka-in-demand, pinilit siya ng punong doktor ng ospital na magbakasyon, na naging dahilan upang bumiyahe siya sa ibang bansa taon-taon. Sa mga paglalakbay na ito, tinulungan niya ang mga bata sa Africa, ibinahagi ang kanyang kaalaman sa mga batang doktor at pinangangasiwaan ang mga mapanghamong kaso. Ngunit sa kabila ng pagtulong sa napakaraming tao sa buong mundo, Silvio, pakiramdam ko ay hindi pa rin sapat ang ginagawa ko. Siya ay nagdadala ng malalim na sakit para sa bawat pasyente na hindi niya mailigtas. Nang mangyari iyon, pakiramdam niya ay personal siyang nabigo. Ngunit sa paglipas ng panahon, pinaalalahanan siya ng mas maraming karanasan ng mga doktor na walang siruhano ang makapagliligtas sa lahat. Ang gamot ay hindi magic. Ito ay isang propesyon na puno ng mga limitasyon. Kahit na isa siya sa mga pinakamahusay na surgeon sa bansa, Silvio, hinarap niya pa rin ang mga pagkalugi at ang bigat ng kanyang responsibilidad. Hindi tumigil ang pagpuna, ngunit nanatili siyang nakatutok sa kanyang trabaho. Inanyayahan siyang lumabas sa mga programa sa telebisyon upang pag-usapan ang kanyang mga kaso at sagutin ang mga tanong, ngunit tinanggihan niya ang ilang mga alok upang ipromote ang mga produkto tulad ng mayonesa o gamot. Siya ay sikat na kaya niyang tumanggi ng hindi na kompromiso ang kanyang karera. Lumipas ang oras at isang araw, Silvio, nasa operating room siya nang pumasok ang isa sa mga nurse na nakakakilala sa mukha niya. Nakatingin siya sa kanya na may luha sa kanyang mga mata at sa sandaling iyon, napagtanto niya na hindi na siya nababaon lamang sa mga alaala ng kanyang propesyon. Nawala siya sa kanyang sarili sa kanyang trabaho, ngunit ngayon ay muli niyang napagtanto ang kanyang sarili. Batid na siya ay hindi isang kriminal, ngunit isang siruhano na ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya. Mahigpit niyang inutusan ang koponan na nagsasabing, dalhin ang babae sa ICU. Kakailanganin niya ng masinsinang pangangalaga at itigil ang pagtingin sa akin. Bumalik sa normal ang routine ng ospital na bumalik sa trabaho ang lahat. Ngunit Adelita na natili sa operating room. Tahimik, nanlamig siya, magkahalong ginhawa at lungkot ang nararamdaman. Silviosi na naiulat, na nawawala, ay naging mga headline sa mga pahayagan na inaakusahan siya ng pandaraya sa pananalapi at kahit na nag-isip tungkol sa kanyang pagpapakamatay. Ngunit naroon siya, sa harap niya, buhay at totoo sa kabila ng lahat ng nangyari. Madalas niyang binabasa ang balita, ngunit hindi niya akalain na naroon siya pabalik sa ospital kung saan pareho silang nabuhay sa napakaraming karanasan.
Silvio, na may pawis na mga kamay, tumingin sa kanyang mga mata at sa mahinang boses nagtanong, "Bakit mo ginagawa ito?" Ang katahimikan sa pagitan nila ay siksik, puno ng hindi masabi na emosyon, at Adelita, na puno ng luha ang mga mata, hindi alam ang isasagot. Siya ay naghihintay para sa sandaling ito, ngunit ngayon ang lahat ay tila iba. Anong ginagawa niya? Doon? Ano ang gusto niya? Hindi na niya maitatanggi ang nararamdaman pero hindi niya rin alam kung itutuloy pa niya. Silvio, nagkaroon siya ng ilang pakikipagtagpo sa mga babae sa mga nakaraang taon, ngunit palagi siyang malinaw sa kanyang sarili. Ayaw niyang magsimula ng pamilya. Wala siyang hinahanap na seryoso, sandali lang ng kasiyahan na walang kalakip na tali. Karaniwang nagsisimula ang mga bagay sa magagandang hapunan at pag-uusap sa mga restaurant o pelikula sa bahay, ngunit laging mabilis itong nagtatapos, lalo na kapag ang babae ay nagsimulang maghangad ng higit pa. Silvio takot siyang ma-pressure, mag-commit sa isang bagay na hindi niya gusto. Isang araw matapos ang isang aksidenteng nangyari sa kanyang harapan, napilitan siyang harapin ang isang bagong hamon na nagpabalik sa kanyang alaala ng nakaraan. Sa loob ng isang buwan wala siyang maalala. Pagkatapos lamang ng aksidenteng ito ay nasimulan niyang mabawi ang kanyang mga alaala. Kailan yan Adelita lumitaw muli sa kanyang buhay at siya nang hindi tunay na nauunawaan ang nangyayari ay pinagmamasdan. Siya na may halong pagkakasala at pagtataka. Siya ay may isang anak na babae at ang anak na babae ay mukhang pamilyar. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Tanong niya, na nakikita ang dalaga na katulad ng kanyang ina, isang babaeng nawala sa kanya ilang taon na ang nakalipas. Adelita ngumiti. Siya nangiting may halong lungkot at kabalintunaan. Habang sila ay nag-uusap, ang direktor ng ospital ay pumasok sa silid at, na may seryosong tingin, ay nagtanong, "Ikaw ba ang nagsagawa ng operasyon?" Silvio, mahinahong ipinaliwanag na hindi siya pinadala doon, ngunit nasaksihan lamang niya ang aksidente at nailigtas ang dalaga. Nais pag-usapan ng direktor ang bayad sa overtime, ngunit Silvio, hindi interesado sa pera, tumanggi at umalis. Sa labas kumakalat na ang buzz tungkol sa pagdating ng sikat na surgeon sa klinik. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya. Pagkatapos ay naunawaan niya. Ang babaeng iyon, ang anak ni Adelita, ay ang kanyang anak na babae. Eksaktong replika. Siya ng kanyang yumaong asawa. Sa mga bagong paghahayag na ito, Silvio naglakad siya palayo. Hinigop ang kanyang natuklasan. Siya ay umatras sa isang mas tahimik na lugar, kung saan siya humiga sa isang upuan ng kotse at sinubukang iproseso ang lahat ng nangyayari. Napakaraming dapat maunawaan ng sabay-sabay. Clarita, isang taong nakausap niya noon, nilapitan at tinanong kung gusto niya ng tsaa. Silvio na wala pa rin sa sarili niyang alaala, tinanggap. Doon, sa simple at hindi komportableng kapaligirang iyon, napagtanto niya kung gaano kalaki ang pagbabago sa kanyang buhay. Hindi na siya ang lalaking nabuhay para sa kanyang trabaho. Mayroon na siyang anak na babae, isang buhay na dapat ipaglaban. Ngunit mayroon pa ring dapat lutasin. Ipinaliwanag niya sa Clarita na may isang tiyak na galit sa kanyang tono kung ano ang nangyari sa ospital. Ang punong doktor ay sinubukang siya ay sisihin, nangungurakot ng pera at gumagawa ng mga akusasyon. Silvio hindi siya natakot. At kahit na inaatake siya, nanindigan siya. Hindi niya hahayaang tukuyin nito ang kanyang buhay. "Isa akong surgeon at mayaman ako, ngunit hindi ako kriminal," sabi niya, mas kalmado na ngayon. Ang totoong kriminal ay ang pinuno ng ospital. Sinubukan niya akong sirain ngunit hindi niya magawa. At sa mga salitang ito, nagpaalam siya sa Clarita at lumipat. Naglalakad sa kalye, Silvio alam niyang may bagong direksyon ang kanyang buhay. At kailangan na niyang harapin ang mga kahihinatnan ng lahat ng naranasan niya hanggang sa puntong iyon. Habang naglalakad siya sa kalye, may nag-transform sa loob niya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit alam niya na sa sandaling iyon, ang kanyang kwento ay nagbabago magpakailanman. Isang anak na babae, isang nawalang pag-ibig, isang bagong buhay sa hinaharap. Silvio sa wakas ay handa na siyang muling likhain ang sarili, sumulong at harapin ang mga pagsubok na darating. Marami siyang dapat gawin, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoong buhay. Silvio alam na alam kung ano ang gagawin sa punong doktor ng klinika. Naplano na niya ang lahat. Alam niya kung saan mahahanap ang ebidensya ng kanyang mga iligal na aksyon at natitiyak niyang malapit ng pagbayaran nang hamak ang lahat ng kanyang ginawa. Ang problema gayon paman ay sa Adelita at Leonor.
Silvio, nagmalasakit siya ng husto sa kanyang anak na babae at nadama niyang kailangan niyang mag-ingat sa mga ginagawa niya sa kanila. Pagdating niya sa ospital, lahat ay nakatingin sa kanya na para siyang multo. Nagsuot siya ng robe, naghugas ng kamay at pumasok sa ICU para makita si Leonor. Siya ay gising at siya ay lumapit sa kanya ng mahinahon na nagsasabi ng mahina, "Hello, hindi mo kailangang makipag-usap. Mahal, magtipid sa iyong enerhiya. Naparito ako upang suriin ka." Pumasok ang nurse na naka-duty sa ICU ng mga sandaling iyon at tinanong kung kumusta ang pasyente at kumusta ang gabi. Mabilis siyang umalis, bumaba ang ulo nang walang sinabi pa. Silvio, bumalik siya kay Leonor at nagsimulang magpaliwanag ng mahinahon. "Makikita mo, ang lahat ay malulutas. Ako ay nasa maraming sitwasyon na tulad nito at alam ko kung ano ang gagawin. Nakita ko ang aksidente at tumakbo sa kabilang panig ng lungsod upang tumawag ng ambulansya. Kabahan ka. Babalik ako araw-araw hanggang sa gumaling ka." Aalis na sana siya nang may narinig siyang boses. "Ikaw ba ang aking ama?" tanong ni Leonor na may pagtataka. Silvio, lumingon siya at tinignan siya ng may intensidad na nagpabilis ng tibok ng puso niya. "Kailangan akong tulungan ng nanay mo. Siya ang kasama mo buong magdamag," mariing sabi niya. Sinubukan niyang ipaliwanag kung ano ang nangyayari, ngunit alam niyang hindi ito dapat ipag-alala ngayon ni Leonor. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang paggaling. "May mga bali ka pero maayos naman ang mga organ mo. Huwag kang ma-stress, kailangan gumaling ng katawan mo. Ngayon, huwag kang mag-alala sa kung ano-ano pa. Mag-focus ka sa pagpapagaling, and I will always be here for you." Matapos iwanan si Leonor sa ICU, Silvio nagpunta sa Adelita. "Hello," bulong niya. Lalapit na sana sa anak. "Come with me," aniya na may seryosong tono. Lumabas sila ng ospital para mag-usap ng walang nakikinig. "Alam mo, marami akong tanong, pero bakit ayaw mong maging okay ang anak mo? Bakit sinabi mo sa kanya pagkatapos ng operasyon na hindi siya dapat mag-alala?" Adelita, kumunot ang noo niya, sinusubukang intindihin ang ibig niyang sabihin. "Baliw ka ba?" Wala siyang malay, wala siyang masabi. Silvio, tiningnan niya ito ng malalim at masakit na tingin na para bang sinusubukan niyang intindihin ang lahat ng nangyari sa pagitan nila. "At ikaw, Adelita, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa anak natin? Bakit hindi mo ako hinayaang maging bahagi nito?" Hindi niya maitago ang sakit sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kanya at ginawa iyon. "Adelita, hindi komportable. Pinili mo ang kabisera, ang lungsod, kaysa sa akin. Ayaw mo akong hintayin. Ayaw mong magkaroon ng anak. Ayaw mong magpanatili ng long-distance relationship." Silvio, sabi niya, na puno ng unresolved feelings ang boses niya. Adelita, ramdam niya ang bigat ng mga sinabi nito, na para bang lahat ng iniwasan niya ay sa wakas ay ibinato sa kanyang mukha. But at the same time, alam niyang nasa mga kamay niya rin ang sisi na iyon. She felt a chill, parang may magbabago sa pagitan nila. Pero hindi niya alam kung huli na ba para baguhin ang takbo ng kanilang kwento. Milyon-milyong pamilya sa buong mundo ang nahaharap sa realidad ng hiwalay na pamumuhay, kasama ang mag-asawang nagtatrabaho sa iba't ibang lungsod. Adelita, hindi niya maintindihan kung paano nangyari ang lahat ng ito at nakaramdam siya ng pagkabigo sa paniniwalang may magagawa siya para baguhin ang sitwasyon. Tumingin siya Silvio at may halong sakit at panghihinayang sinabing, "You could have stayed for me. I was jealous but you chose to pursue your work." Silvio, na may malalim na buntong hininga, sa wakas ay napagtanto na mahal niya ito noon pa man, ngunit may isang bagay na nawala sa daan at ngayon ay naramdaman niya ang bigat ng emosyonal na distansya sa pagitan nila. "Ngayon ako naman ang nangihinayang," she said, with an expression of regret. And Silvio, naririnig niya ang bawat salita na tila umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang kaluluwa. Adelita, matapos marinig ang kwento ng Silvio, pinapunta siya sa kanyang apartment. Ibinigay niya sa kanya ang mga susi at maging ang pera para sa paglalakbay. Alam na marami pa siyang dapat ayusin. Kailangan niyang mag-shower, maglaba ng kanyang damit at magpasya kung ano ang gagawin tungkol sa kanyang pasaporte at ang posibleng ulat sa pulisya. Ngunit ang talagang ikinabahala niya ay si Leonor. Nangihina pa rin pagkalabas ng ospital ng walang presensya ng surgeon. Silvio, alam niyang maraming buhay ang maaaring mailigtas sa buwang iyon na wala siya. Tumawag siya sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan na nagtatrabaho sa ospital ng kabisera at humingi ng payo kung paano haharapin ang sitwasyon. Sa gabi,
Silvio bumisita muli kay Leonor at nagpaalam Adelita, nangako na babalik siya. Hindi na ako maghihintay pa. Narinig ko na ang mga kwento no na may naglalaro sa buhay natin sa itaas. Hindi na ako maghihintay pa, he said with determination. Lumapit siya Adelita at hinalikan siya, isang halik na puno ng emosyon at pagsisisi. I lived many years without you, without waiting for you. Nagpakasal ako at sinabi sa akin ni Leonor na kahit ang kanyang ina ay hindi alam na ako ay may asawa. Sagot niya na naramdaman ang sakit ng nakaraan na tuluyang nagkatotoo sa kasalukuyan. Silvio umalis siya patungo sa kabisera at pagdating malapit sa kanyang bahay, napapalibutan siya ng mga flash ng camera. Hinahabol siya ng buong bansa, ngunit wala siyang oras para sa mga panayam o paliwanag. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. I will organize a conference and answer all the questions, but for now I have to put my things in order. The people responsible for my disappearance must pay. They should answer to the law. Don't publish my words until tomorrow, otherwise the police will not have time to catch the culprit, he told a group of journalists who were waiting for statements. Kahit nasa pressure, Silvio alam niyang nakatuon ang kanyang pansin sa pagwawasto, sa nagawang mali. Mabilis na kumilos ang mga pulis at inaresto ang pinuno ng klinika kung saan Silvio ay nagtrabaho, na nagwawakas sa isang komplikadong web ng mga kasinungalingan at manipulasyon. Gayunpaman, habang ito ay nangyayari, si Leonor, na nasa bahay na nagpapagaling, ay nanonood ng isang programa sa telebisyon kung saan ang kanyang ama ay nagkuwento tungkol sa kung paano siya namuhay ng walang memorya, sa piling ng mga taong walang tirahan, pagkatapos na malinlang ng lahat ng tao sa kanyang paligid. Ngunit may isang bagay na hindi niya sinabi, hindi niya nabanggit na mayroon siyang anak na babae. Naantig si Leonor nang marinig ang mga salitang iyon. Nangako siyang mananatili siya sa tabi niya at ngayon ay iniisip niya kung kailan siya babalik para tuparin ang pangakong iyon. A month has passed. Nangako siya sa akin na babalik siya, she murmured, her eyes full of hope but also uncertainty. Samantala, sa ospital kung saan Adelita nagtrabaho, nagkaroon ng mahalagang pagbabago sa pamamahala. Magsisimula na ang bagong direksyon at lahat ay naghahanda para sa mga pagbabago. Bago simula ng araw ng trabaho, isang mausisa na nurse ang bumulong. Nasaan ang aming direktor? Nakatuon ang pansin ng lahat, naghihintay sa pagdating ng bagong pamunuan. Ngunit parang may isang bagay sa hangin na nagpapahiwatig na may darating na malalaking pagbabago. Ang tanong ay nakabitin sa hangin at walang nakakaalam kung ano mismo ang aasahan. Adelita, nagretiro na siya kanina. Pakiramdam na oras na para magbigay ng puwang para sa mga nakababata. Ang ospital ay dumadaan sa mga pagbabago. At ang bagong pinuno Silvio ay ipinakita sa lahat. Lumapit siya sa kanyang eleganteng suite Adelita at iniabot sa kanya ang isang maliit na bouquet ng pulang rosas, maingat na nakabalot sa papel, bilang isang malinaw na kilos ng paggalang at pagmamahal. Ito ang aking asawa Adelita at magkasama kaming may anak na babae na tinatawag na Leonor, na kilala ninyong lahat. Sana ay makapagtrabaho tayo ng mahinahon, nang walang distractions aniya, na nagsisikap na matiyak ang magandang pagkakaisa sa pagitan ng lahat. Mula sa sandaling iyon, handa na ang koponan na tumuon sa kung ano ang talagang mahalaga, pagliligtas ng mga buhay. Pagkatapos ng pagpupulong, Silvio at Adelita, sila ay nag-iisa. Siya sa kanyang maasikasong titig ay nagtanong sa kanya, "Bakit mo binitawan lahat at pumunta dito?" Siya ay tila curious at, sa parehong oras, medyo hindi komportable sa biglaang pagbabago. Silvio, na nakangiti, sumagot, "Ang aking asawa ay karapat-dapat na makasama ko. Siya rin ay karapat-dapat sa isang bagong simula at ngayon ang lahat ay mas malinaw sa akin. Marami siyang iniisip tungkol sa kanya at kung paano magbabago ang lahat. Sa napakaraming taon, inialay niya ang kanyang sarili sa kanyang trabaho, ngunit ngayon, sa tabi niya at ni Leonor, naramdaman niyang oras na para gumawa ng bagong hakbang sa kanyang buhay. Nakabili ako ng apartment dito. Malapit na sa amin si Leonor kapag bumuti na siya. Pero syempre, pagkagaling niya ng buo, sabi niya sa malambing na tono, "I'm not young anymore, and I can't divide my life between 2 clinics and still have a television program. Dumating na ang oras ng pag-uwi ko and you've always been my home," he added, looking into her eyes sincerely. Noong gabing iyon, naglaan sila ng espesyal na oras na magkasama, tulad ng isang tunay na pamilya. Nag-usap sila hanggang gabi,
nagtatawanan, at nagbabahagi na ng mga kwento, at Adelita naghanda ng salad at ilang masasarap na cake. Kahit na lumipas ang mga taon, cake sa Adelita sila pa rin ang pinakamainit at masaya siyang makita ang ngiti sa mukha nito. Silvio, naalala mo ba nung gabing nakatulog tayo na magkayakap? Pareho silang natuwa dahil pakiramdam nila, sa wakas, may isang napakahalagang bagay na nagbago sa kanilang buhay. Ang kalungkutan na nagpahirap sa kanila sa mahabang panahon ay natapos na, at isang bagong kabanata ang magsisimula para sa kanila. Sa wakas ay nakahanap na sila ng paraan pabalik. Hindi lamang sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, kundi pati na rin sa kaligayahan na, sa mahabang panahon, ay tila malayo. Silvio, na may hawak na bulaklak, ay nag-alok sa kanya ng simple ngunit malalim na kilos. Siya, palaging mahinhin, ay hindi maitago ang kanyang kagalakan na makita na ang kanilang pag-iibigan ay buhay pa, na parang walang oras na lumipas. Naaalala mo ba kung paano tayo nagsimula? Sabi niya, at ngumiti siya. Alam na ngayon na ang oras upang iwanan ang lahat nang naghiwalay sa kanila at sumulong, magkasama, sa wakas, sa kapayapaan.